May isang batang babae na ang pangalan ay Yesha. Siya ay masipag, mabait, at mahilig tumulong sa iba. Pero minsan ay madali siyang mainip at gusto niyang makuha agad ang lahat ng bagay. Isang hapon, habang naglalaro si Yesha sa likod ng kanilang bahay, napansin niya ang isang lumang gate na natatakpan ng baging at mga dahon. Hindi pa niya ito napapansin noon. Dahil sa kanyang kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ng gate ay may isang mahiwagang hardin. Puno ito ng makukulay na bulaklak, matatamis na prutas, at mga hayop na marunong magsalita. May kunehong nagwawalis, ibong nagdidilig ng halaman, at pagong na nagbabantay sa hardin. Maligayang pagdating, Yesha! Ang harding ito ay para lamang sa mga batang may malinis na puso at mabuting asal, sabi ng pagong. Masayang masaya si Yesha. Nakakita siya ng isang puno na may kumikislap na bunga. Gusto niya itong pitasin agad, pero biglang nagsalita ang puno. Hindi lahat ay nakukuha sa pagmamadali. Kailangan mo munang matutong maghintay at mag-alaga. Hindi ito nagustuhan ni Yesha. Bakit pa ako maghihintay? Bulong niya. Sinubukan niyang pitasin ang bunga. Ngunit bigla itong nawala. Nalungkot si Yesha at napaupo sa lupa. Lumapit ang kuneho at ibon. Yesha, ang hardin ay namumunga lamang sa mga batang marunong makinig, magtiyaga at magbahagi. Napaisip si Yesha. Naalala niya kung paano siya minsan nagmamadali at hindi nakikinig sa payo ng kanyang magulang. Humingi siya ng tawad sa hardin. Simula noon, tumulong si Yesha sa pagdidilig ng halaman, paglilinis ng paligid, at pagtulong sa mga hayop. Araw-araw ay masaya siyang nag-aalaga kahit wala siyang nakukuhang kapalit. Isang umaga, namangha si Yesha nang makita niyang ang punong may kumikislap na bunga ay muling namunga. Isa sa mga bunga ay kusang nahulog sa kanyang kamay. Dahil natuto kang maging matyaga, masunurin, at mapagkumbaba, ikaw ay aking ginagantimpalaan, sabi ng bagong. Ngumiti si Yesha. Hindi niya kinain ang bunga. Sa halip, ibinahagi niya ito sa mga hayop sa hardin. Pagdilat niya ng mga mata, nasa likod na siya ng kanilang bahay. Wala na ang lumang gate, ngunit ang aral ay nanatili sa kanyang puso. Mula noon, si Yesha ay naging mas matyaga, masunurin, at mapagmahal sa kapwa. Aral ng kwento. Ang mabubuting bagay ay dumarating sa mga marunong maghintay, makinig, tumulong at magbahagi.